Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa napakagandang pagkakataon na muli mo kami pinagsama-sama, na meron kami isang layunin sa aming puso't isipan, ang maluwalhati at patuloy na kilalanin ang iyong kapangyarihan sa aming pong mga buhay. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri at pagsamba. At sa iyo namin pinagkakatiwala ang iyo pong salita na aming pag-uusapan. Hinihiling po namin na marapatin mo na maging matabang lupa ang aming mga puso na mapagtataniman ng iyo pong salita. Inaangkin na po namin ang katagumpayan sa araw na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Wow! Woo! Alright, bago po kayo maupo, pwede po ba lahat tumaabot ng kamay mo? I-high five mo lang sila. Ayan, sige lang. Sabi mo, you look wonderful. You're so blessed. Yan, sige lang. Kamayan mo lang. I-high five mo lang yan. And then, you may be seated sa presensya po ng Panginoon. Alright? Sige po, sa mga nasa likod. Yan, sige po, hintayin ko po kayo na makaupo na maayos. Praise God. Dagdagan pa natin ng prayer na tayo po makakuha na talaga ng mas malaking lugar. Iniikot ko po ang Malolos, naghahanap po ako para sa mas komportable po na pagsasama-sama natin every Sunday. And then para makasama din po natin yung nasa first service. Ano? Alright, so pwede po ba napakita mo sa katabi mo na masaya-masaya at katabi mo siya? Ayan. Welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration at sa inyo po nanonood online sa mga nasa Australia, Canada, Japan, sa Pampanik, sa Quezon City, Oliveros, Quezon City. Maraming pong salamat na kantabay kayo at sa inyo po lahat na nandito. And of course, gusto ko po i-acknowledge ang family po ni Dayan. Dayan and her family, nandiyan po sila. Dayan ba? Tama ba? Ayan, palakpakan naman po natin si Dayan and her, sama nyo kanyang family. At saka yung mga kabataan natin, ang mga Del Pilarians, nandito ba sila? Yun o. Okay, at sa inyo po lahat na nandito. Siyempre, si Jack and his family. Tanong ko si Jack eh. Ayun, nandyan o. And of course, yung may birthday po ngayon, ako magpapakain to mamaya eh ha. Batiin po natin, si Jason po, birthday po niya ngayon. Ano po sisigaw natin? 1, 2, 3. Happy birthday. Ayan. Alright, so may bakante pa po sa harap. Ano, dadagdag pa po tayo ng upuan dito sa harap para po pag may darting pa, pwede pa ma-occupy po itong seats in front. At ito po yung bibigyan ng tig 10,000 mamaya after ng service. Nasa huling Sunday na po tayo sa series po natin ng Love to Love. By the way, nagala ko po i-announce po sa inyo na ang inyong pong lingkod at ang akin pong may bahay, si Glory My Love, ay naimbita po sa isang talk show sa Friday. Meron po kami uupo ang talk show at kami interview at may mga sagot. Dahil ang pinagbasihan po kami po 36 years na mag-asawa. 36 years na po nakakarano, ako po itanan. Joke lang. Joke lang po yun. Lagi ko pong biro yun, okay? So pag-usapan po natin yung sa series pa natin ng Love to Love. Last Sunday na po ito. Yung pong ibabahagi ko po sa inyo salita ng Diyos ay magiging dahilan para maintindihan natin kaya ka pala mahal ng Diyos. Okay? Ano po ibig ko sabihin? May bagay na ginagawa o maraming beses na ginagawa ito sa atin ng Panginoon na ang dahilan ng Diyos, mahal ka kasi niya. Okay? Kung hindi ganito ang ginagawa ng Diyos sa atin, posibleng hindi na natin na-enjoy ang buhay na mayroon tayo. Maya-maya, ipapaunawa ko po ito sa inyo. Ulitin ko, kaya ito ginagawa ng Diyos sa atin ay dahil sobra kang mahal ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, pikit-pikitan mo, sabihin mo, mahal na mahal ka ni Lord. Dagdagan natin, alam mo, sabihin mo sa katabi mo, alam mo, mahal ka ni Lord, kahit may mga pagkakataon na matigas ang ulo mo. Pumalak pa nga po yung naniniwala, matigas ang ulo niya dati. Tsaka ngayon, pamisa-misa na. Alright. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, pinamagatan ko po ang ating pag-uusapan na ito. Ang pamagat po natin tatalakayin ay When God Says, Try Again. Say with me, try again. Louder. Mas malakas. Okay. Kinuha ko po ito ating pag-uusapan. Tingnan po sabi ng 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sabi dito, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ito po i-highlight natin, yung second part. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan
sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ito po salita ng Diyos, palakpakan natin ng Panginoon. Yan. Maya-maya, habang kayo po'y nakikinig, maiintindihan po ninyo, ito pala yung sinasabi ni Pastor kanina na dahilan. Kaya ako masasabing sobra akong mahal ng Panginoon. Sabi dito sa last part, binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Sabi mo sa katabi mo, ayaw kasi ni Lord na mapahamak ka. Anong ibig sabihin po dito? Sa talata pong ito ay nakapaloob na nagsasabi na sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin, idinadagdag ng Diyos sa buhay natin ng bawat araw, gamitin natin ito sa tamang paraan at kumbaga isulit natin ng bawat araw. Meron po binigay sa atin ng Panginoon or binigyan tayo ng Diyos ng dalawang gifts. Say with me, gifts. Lakasan po ninyo. God gave us two gifts. Ito po yung tinatawag na one is choice and the other is chance. Okay? Sabihin natin choice. Sabihin natin chance. Ano po ibig sabihin dito? The choice of good life and the chance to make it the best. Do you get what I'm saying? Okay, binigyan na tayo na piliin yung magandang buhay at yung pagkakataon to make it the best. Anong ibig ko sabihin? Bawat araw na mamumuhay tayo, kung bukas loobin ng Lord magising ka pa, isulit mo yung araw na to dahil panibagong pagkakataon to ng Diyos na ginising ka pa niya. Nakuha niyo po? Parang ganito. At bawat araw, mapapansin natin na nagkakamali pa rin tayo. Sino dito yung araw-araw nagkakamali pa rin? Di ba? Kakamali, nagkakasala, kukulang. Meron po ba sa inyo dito hindi na nakakapagsinungaling? O, pag hindi ka umamin, sinungaling ka. Di ba? Lahat naman tayo, nangyayari po sa atin. Pero kung sakali kasi alam niyo po, may mga pananaw, yung ibang tao, na ganito, pag nagkamali, parang kala niya katapusan na ng mundo niya. Nag-fail ka, pumalpak ka, sumablay ka, hindi pa po yun ang the end. Hindi pa yun ang katapusan. Meron kang kailangan gawin. Tanong niyo po ako ano. Lakas niyo po. Kung sakali lang magkamali ka, mag-fail ka, ito po yung challenge sa atin. Kung sakali mang ikaw ay magkamali, ang solusyon ay bumangon ka lang muli. Yeah, pwede pa may idea yan, ano? Yan yung solusyon. Bumangon ka lang muli. Hindi pa nagtatapos doon kung nag-fail ka. Kung pumalpak po tayo. Ano pa? Kumbaga, ito po siya. It's what you do with those chances that counts. Di ba? Ang daming pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Gusto niya, sabi ito sa binasa natin kanina, ayaw kasi ng Diyos na may mapahama. Kaya lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon. Amen. Kung ang pamantayan ng Diyos, kapag nagkasala kay mamamatay ka na, edi wala na matitira dito. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, mahal na mahal ka ni Lord. Sabihin mo. At binibigyan ka pa ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa iyong kasalanan. Di ba? Kaya pag kami pagkakamali, sabi ko kanina, bangon uli, ang solusyon, tumayo muli. Pero ito naman yung paalala sa atin. When God gives you a new beginning, don't repeat the same mistake. Amen. Nagkakamali tayo, yes. But pag binigyan tayo ng Panginoon ng bagong pagkakataon, ng bagong simula, don't repeat the same mistakes. Kasi ang maganda po sa Diyos na pinag-usapan natin, tanong niyo po kung ano. Lakasan niyo po. God is not just the God of a second chance, He is the God of many chances. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Yan. Hindi lang siya Diyos na isang pagkakataon. He is the God of many chances. Tingnan natin ang isang tagpo, imbestigahan natin ang nangyari noon na merong inutusan ng Diyos para sabihan yung mga taong ito. Ready na po ba kayo? Sabihan para babala sa kanila, warning po ito sa kanila. And tingnan natin ito po sa Book of Jonah or Jonah sa Tagalog. Jonas chapter 3 verses 4 to 10. Ready na po kayo? Tingnan natin. Siya'y pumasok sa lunsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad. Look at this tingnan ito Inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na yun ng Ninive. Actually, sabi dito, maghapon siyang naglakad papunta dun sa lugar kung saan pinapapunta siya ng Panginoon. Sabi niya, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ng Ninive pagkaraan ng 40 araw. Think about this. May isang tao inutusan ng Diyos sa lugar na yun ng Ninive, maghapon siya naglakbay. Pagdating niya doon, ito'y sinigaw niya. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Ang matindi, tanong niyo kung ano. Mabuti na lang yung mga taong nakapakinig ng warning. Sabi dito, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila ang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Praise God for that. Amen. Tuloy natin. Nang mabalita nito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono.
naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo, simbolo ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa Panginoon. Ito pa, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo at ipinasabi niya sa mga taga Ninive, anong sabi? Lakas, 1, 2, 3, go! Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Ba, malaking problema ito. Tanong yung bakit? Paano kung sa panahon natin yan ngayon? Bawal mag-eat all you can daw. Diba? Bawal uminom, bawal muna milk tea. Nakuha niya? Bawal kumain anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Ito yung matindi. Tanong niyo kung ano? Lahat ng tao at hayop, sabi dito, ay magdadamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ng nagawang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Sabi dito, baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Ito matindi. Tanong niyo kung ano? Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Ganyan po ang Diyos natin. Diba? Pwede naman niyang gawin, puksain na lahat ng nasa Ninive. Para maintindihan po niyo story, ito po si Jonah, nagtampo sa Diyos. Tanong niyo bakit? Lakas niyo. Nagtampo siya kasi sabi dito, nung makita ng Diyos yung pagtalikod nila sa kasalanan, hindi na pinarusahan yung mga tao Hindi na niya pinatay tulad ng kanya na unang sinabi. Ang gusto ni Jonah, patayin nga lahat yun kasi kaaway nila to Kaaway nila yung mga taga-Ninive. Imagine mo, kaaway mo, tas ikaw ang inutusan ng Diyos na mag-preach sa kanila, na magbalik loob, magsisi sa kanilang kasalanan. Nakuha nyo? And ang maganda doon sa mga taga-Ninive, nakinig sila, nagsisi at tumalikod sa kanilang kasamaan. Tuloy natin story. Ang ginawa ni Jonah, pagkatapos niya i-preach, naupo siya sa malayo, tiningnan niya, hinintay niya kung paano gugunawin ni Lord yung Ninive. Hindi nga niya pinatay. Habang naghihintay si Jonah, may tumubong puno. Nagbigay ng lilim sa kanya, pagkaraan ng gabi, pinakain na sa uod at namatay. Sabi ni Lord, kung ikaw ay nalungkot nung pinatay ko yung puno na nagbigay sa'yo ng lilim, ako pa kaya ang hindi malungkot kung papatayin ko yung 120,000 na tao sa Ninive. Amen. Ano nakita natin dito? Si Lord, punong-puno na habag, punong-puno na awa. Tignan mo yung katabi mo. Kinahabagan niya ni Lord. Kahit matigas ulo niyan. Kahit nga sumasagot sa nanay niya yan kahit nagagalit sa asawa niya yan. Ito pa matindi. Alam mo, yung katabi mo, kahit minsan may masama ugali yan, mahal ng Diyos yan. Sige nga, sikuhin mo sa bilbil, sabi mo, narinig mo ba yan? Di ba? Anong nakita ko po dito? Ang Diyos na pinag-uusapan natin, kaya sabi ko kanina, when God says try again, tingnan ito ang Diyos po gives chances because of His mercy. Nagbibigay siya ng tsansa dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang mercy. Kumbaga, ganito pa, dagdagan natin. God warned before He destroyed. Nagbigay siya ng babala. Nag-utos siya ng Jonah. May inutusan siya ng Jonah na i-preach ito. Alam nyo, daling ko usapin sa kalagayan natin, Minsan sa buhay po natin, may mga taong nagsisilbing Jonah. Ito yung mga pinapadala ng Diyos. Minsan, pagka pasaway ka, may taong papadala si Lord sa'yo para paalalahanan ka. Di ba? Minsan, pagka yung, sabi natin, yung let's face the reality, yung pagka may sumpong ka, di ba, may taong bigla mag-chat-chat sa'yo, kumusta ka na, na-miss na kita. Huy, nandiyan ba kayo? Papaalala na ako, kumusta ka, nagpe-pray ka pa ba? Di ba? Kumusta ka, nagde-devotion ka pa ba? Pag hindi ka nagde-devotion, mapupuno ka na emotion. Nakuha nyo? Kaya may mga Jonah. Kaya mamaya pagkatapos ng service, kung palagay nyo, yung mga nandito yung Jonah ng buhay nyo, pakainin nyo sa labas, ha? Ayun na naman si pastor sa pagpapakain sa labas, So, ang nangyari po dito, God warned before He destroyed. Okay, ano pa? Si Jonah, say with me, Jonah, God sent Jonah to preach repentance. Ang matindi at maganda na nga lang sa mga taga-Ninive, nakinig. Kaya po pagka may mga taong nandyan, pinapadala ni Lord sa atin para paalalahanan tayo. Huwag niyong kainisan. Amen. Minsan alam niyo kung sino Jonah ng buhay niyo. Tanong ko sino? Mga kabataan, sabi ko kayo sandali, alam niyo kung sino minsan ng Jonah ng buhay niyo? Tanong niyo kung sino? Lakas niyo.
Nanay nyo. Tatay nyo, di ba? Lagi yung nagpapaalala sa inyo, tama? Lagi, kahit naiinis na kayo sa nanay nyo, tama? Mabait lang kayo sa nanay nyo pag hingi kayong baon, di ba? Hindi, joke lang. Sa mga mag-asawa, sino minsan ng Jonah ng buhay mo? Yung mister mo, yung misis mo, di ba? Kahit nakakainis yan. Inahayaan ng Diyos na iyan ay ipadala sa'yo dahil nagmumukha ka ng parang Ninibe. Matitigas ang ulo. Nakuha niyo ba? Ibig sabihin, makasalanan. Pero praise God, yung habag ng Diyos nandyan. Kumbaga, ang Diyos po ay ganito. Pinadala si Jonah to preach repentance. Ano ibig sabihin? God gives caution before He gives correction. Yan. Kaya ang Diyos po, hindi ka minsan kakausapin ng direkta mo maririnig, no? Minsan nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng sirkumstansya. Minsan sa pamamagitan ng nangyayari sa'yo. Minsan sa pamamagitan ng pinagdadaanan mo, kinakausap ka na ng Diyos. May sinasabi na ang Diyos. Ulitin ko, God gives a caution before He gives correction. Pumalakpak po, may naiintindihan. Ito pa po si Lord. Kaya sabi ko kanina, mas maintindihan mo ngayon, na kaya pala ginagawa ng Diyos to, binibigyan tayo ng chances. Kasi ang Diyos mahal ka at mahabagin siya because mercy comes before judgment. Ulitin ko, pwede nang patayin ni Lord yung taga-Ninive. Matigas ulo nito eh. Diba? Para yung katabi mo, pwede na rin niyang kunin ni Lord dahil matigas ang ulo, pero kinahabagan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Amen. Ano pa? Ito matindi kay Lord. Tingnan pangalawa. God gives chances despite repeated failures. Alam niyo ba na ang maganda sa Diyos, paulit-ulit ka nagkakamali, nagkakasala, pero nagbibigay pa siya ng mga chances. Again, sabi ko, hindi lang siya Diyos ng isang tsansa. He is the God of many chances. Sa kabila ng mga repeated failures. Sample, si Peter sa Bible. Kilala niyo si Peter? Kapitbahay ko po ito sa looban. Si Peter po ng Bible, ulit-ulit nagkamali. Ulit-ulit nga niyang dininay si Jesus eh. Okay, anong ibig ko sabihin? Peter denied Jesus 3 times. Saan tagpo? Nung bago, sundan niyo po ako, tingin po kayo sa akin. Bago hulihin si Jesus, sabi ni Peter parang ganito, Lord, nandito lang ako para sa iyo. Wow! Bago hulihin si Jesus, parang ganito, sabi ni Peter, Lord, ilalabang kita ng patayan. Hindi ako papayag na gawin nila sa iyo yung mga ganong bagay. Ganon si Peter, pero pagkaraan lang ng ilang patalastas, nung naghuli na si Jesus, nung hinuli si Jesus, nagpapainit siya sa baga, sabi nung dalagita sa tabi niya, hindi ba kasama ka rin ni Jesus? Anong ginawa ni Peter? Hindi Dininay si Jesus 3 beses. Bago i-deny ni Peter si Jesus, sabi ni Jesus, Peter, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong i-deny. And true enough, pagka-deny ni Peter, tumilaok ang manok. Nakatingin si Jesus sa malayo nung hinuli siya na parang sinasabi ni Jesus kay Peter, sabi ko na sa iyo eh. Nandiyan pa kayo? May mga pagkakataon po nadidinay sa buhay natin, nadidinay natin si Jesus. Amen. Na anong ibig sabihin, no? Kayo na po mag-isip kung sa paanong paraan natin nadidinay si Jesus. Okay? Alam niyo po, ang inaasahan ng Diyos sa atin, tayo ang unang magpaparamdam ng pagmamahal sa iba. Kahit hindi nila pinaparamdam na mahal ka, basta iparamdam mo sa kanilang mahal mo sila. Amen. Sige, pumalakpak po yung nasa-channel ko nga, no? Pag-uwi ko, yayakapin ko yung kapatid ko, lagi kong binabatukan. Yan, mga ganyan, di ba? Pag-uwi ko, yayakapin ko yung nanay ko na lagi ko sinisigawan. Di ba? Mahal natin sila kasi nadideny natin si Jesus pag mayroon tayong dapat gawin na hindi natin ginagawa. Sabi ni Peter, Lord, ilalaba kita ng patayan. Samantalang nahuli si Jesus na deny niya. Peter denied Jesus 3 times. Ano pa? Eto, mabigatan nyo kung ano. Si Peter nag-failed publicly. Sa harap ng maraming tao. Nag-fail siya. Kasi dininay niya si Jesus. Ang maganda kay Jesus, eto na. Ready na kayo? Ready na po kayo? Tunghayan natin na nangyari po sa John 21:15-16. Sabi dito, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter. Tingnan nyo si Peter, binalik ni Jesus yung pangalan niya si Simon Peter. Tingnan natin, mamaya papaliwanag ko yan. Sabi niya, Simon, son of John, do you love me more than this? Pagkatapos po nila mag-breakfast, okay, pagkatapos nila kumain, sabi ni Jesus, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na to? Sabi ni Peter, he said to him, yes, Lord, you know that I love you. Pause ko muna sundan nyo, katingin kayo sa akin. Bago nangyari ito,
Yun yung tagpo na dininay ni Peter si Jesus. Nasusundan? Pagkatapos, tingnan nyo si Jesus yung nag-deny sa kanya, kasalo pa niya nag-almusal. Tapsilog ba? Hindi ko alam kung tapsilog, basta nag-almusal. Di ba? Nag-breakfast. Habang kumakain. Ang ginawa ni Jesus, pinakain muna si Peter. Nabusog, ta sabi, Peter, do you love me more than this? Anong sagot ni Peter? Yes, Lord. Parang alam nyo kay Peter, medyo mahirap na sagot yun eh. Katatapos mo lang i-deny ng 3 beses, pagkaraan sasabihin mo, mahal mo. Nandiyan pa kayo? Sino sa inyo dito nung sinabihan ka nung nanliligaw sa yung I love you, to sabi mo, weh. Hindi ka naman niwala, di ba? Pangalawa, he said to him, sabi ni Jesus, kung mahal mo ako, feed my lambs. Tingnan nyo to, tingnan, sundan nyo ako, huwag kayo maliligaw. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? Pangalawa na. Anong pangalawa sagot ni Peter? He said to him, yes, Lord. You know that I love you, he said to him. Sabi ni Jesus, tend my sheep. Noon nung sabihin niya, mahal niya si Jesus, sabi ni Jesus, alagaan mo akin tupa, pakainin mo akin tupa. Pangalawa, alagaan mo akin tupa. Ito na, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Nalungkot na si Pedro. Sabi niya, Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ano pong punto ko? Tingin kayo sa akin. Pagkatapos, if mag-fail ni Peter, listen very carefully Pagkatapos niya mag-fail, pagkatapos niya i-deny si Jesus, here comes Jesus. Pinakain pa siya, tapos inaatasan pa siya na pakainin yung mga tupa. Ano pong ibig ko sabihin? Tayo, kahit maraming pagkakamali, maraming kasalanan, maraming pagkukulang, gusto ka pa rin gamitin ng Diyos para sa iba. Wala namang matuwid kahit sino Wala namang karapat-dapat sa atin, pero minarapat ng Diyos. Gusto kanyang gamitin. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Ano na nakita ko dito? Jesus, sa 3 tanong, 3 beses niya ni-restore si Peter. Jesus restored Peter 3 times. Di ba kani-kanin lang sabi natin, pinag-usapan natin, si Peter, dininay si Jesus, ilang beses? 3 times din Pero ang ginawa ni Lord, 3 times din siyang ni-restore ni Jesus. Ang ibig ko po sabihin, Jesus restored Peter 3 times. Anong ibig sabihin ito? Tanong nyo kung ano. Failure is not final when grace is present. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Sabi doon sa kinanta natin kanina, sukdulan yung biyaya ng Diyos, di ba? Sabi doon sa chorus, O Diyos ng katarungan. Katay nyo. Lahat po nung kumanta, yun ang unang bibigyan na Roscaldo mamaya. Tuwa si Rohan. Failure is not final when grace is present. Nag-fail ka pero may grace sa'yo si Lord. Diba? Huwag kayong pa-apekto kung bumababa grades nyo. Hindi pa yung katapusan ng mundo. May pagkakataon ka pa para mag-make up. Sa susunod, pagbutihin mo. Diba yung bumaba lang ng 1 point lang Para ka ng alam niyo parang pinagsakluban ng langit at lupa, para mamamatay ka na. Kami nga nung araw, 74, masaya pa Basta di ba, pag pula yung grade, di ba? 74, nagtatumbling pa sa labas, tanghalin tapat. Gano'n kami nung araw, pag may break time, tatakbo sa labas, maghahabulan. Pagbalik ng classroom, galit na galit yung teacher, mga amoy kalabaw kami. Pero malakas. Diba? Anong ibig ko sabihin? Kung nag-fail ka, kung bumaba grade mo, pagbutihin mo sa susunod. Nandiyan pa ba kayo mga estudyante? Sabi mo sa katabi, pagbutihin natin Failure is not final when grace is present. Ito pa, God gives chances for the purpose of repentance. Ito, kaya inutusan ng Diyos si Jonah. Kaya ni-restore ni Jesus si Peter. Kahit nag-fail si Peter ng 3 times dininay si Jesus, kahit na si Jonah ay pasaway sa harap ng Panginoon, itusan pa rin na ang purpose ng Panginoon, nagbibigay siya ng chances for the purpose of repentance. Pero wag naman nating
abusuhin. Kumbaga parang God's patience is not a permission to continue in sin. Yung pagpapasensya sa atin ng Diyos, hindi ito permiso para magpatuloy tayo sa pagkakasala. Tingnan niyo sabi ng Roma 2 o 4. O baka naman gustong pahamakin ng Diyos dahil siya'y napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Pumalakpak po, may naintindihan. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, harapin mo, sabihin mo, umayos na tayo. Mahal na mahal ka ni Lord. Ito pa. God's kindness leads you to repentance. Hanggat hindi mo naintindihan, sobrang bait sa atin ng Panginoon eh. Pansinin nyo, kung ang pamantayan ng Diyos, pag nagkasala kay mamamatay ka na, wala na matitira dito. Amen. Okay? Kaya po kapag ka nag-fail ka, ang solusyon po dito, tumayo ka lang ulit. Ito yung sinabi ko kanina. At panghawakan natin, mabait ang Diyos sa atin, mabuti ang Diyos sa atin. Dahil hindi siya nag-extend ng grace niya dahil mabait ka. Ini-extend niya ang grace sa iyo dahil mabait siya. Amen. Ini-extend ng Diyos ang grace niya sa iyo hindi dahil mahal mo siya. Ini-extend ng Diyos ang grace niya sa iyo kasi mahal ka niya. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka talaga ni Lord. Kaya po bawat araw, every day, bawunin niyo po ito every day is another opportunity. Pag bukas nagising tayo, panibago oportunidad po ito. Another invitation po ito para sa atin and another open door para itama ang mga pagkakamali at bumangong muli. Amen. Okay lang po mag-fail. Mamaya papaliwanag ko po mabuti yan. Patapos na po ako. Tingnan po ito. The greatest chance is Jesus. Ang pinakamatinding chance natin ay si Jesus, walang iba. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, kaya paulit-ulit man tayo nagkakasala, nagbibigay siya ng paulit-ulit na pagkakataon. Ano ibig ko sabihin? Sabi din ng Lamentations 3:22 and 23, the steadfast love of the Lord never ceases. Tingnan nyo ha, look at this. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katapatan, ang kanyang habag. The steadfast love of the Lord never ceases. Alam nyo, si Jesus po, say with me, Jesus. Lakasan nyo po. Jesus is our second chance, our third chance, and our final chance. Alam nyo po, si Lord ganito eh. God keeps giving chances. But one day po yan, but one day, chances become choices. Tayo yung pipili. Bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, tayo nagdidesisyon sa lahat ng gagawin natin. Bawat araw na dinadagdag ng Diyos sa ating buhay ay pagkakataon para itama yung pagkakamali kahapon. Bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin ay pagkakataon para maituwid yung naging baluktot na ginawa natin kahapon. Bawat araw na dinadagdag sa atin ng Diyos ay pagkakataon para ayusin yung naging pagkakamali kahapon. Nagkagalit kayo ng parents mo kahapon, binigyan ka ng Diyos ng panibagong pagkakataon, ng panibagong araw, pagkakataon nyo para iayos yung pakipagrelasyon mo sa iyong magulang, sa iyong kapwa. Sabi po ni John Maxwell, failure isn't opposite of success. It's part of it. Meron po isang kumpanya na nag-hire po siya ng tao para magtrabaho sa kanyang kumpanya. Marami po nag-submit ng resume. At may mga in-interview po sila, nagtanong na ang tanong po ay, nagkamali ka na ba sa company pinanggalingan mo? Ang sabi nung ilang mga in-interview, hindi pa po. Hindi po ako nag-fail sa company nga pinanggalingan ko. Pero niniwala po kasi ako mas maganda itong company nyo. And then may isang lalaki. Sabi ng big boss, nagkamali ka na ba sa kumpanyang pinanggalingan mo? Ang sabi po ng lalaki, maraming beses po. Alam niyo kung sino hinire? Tanong niyo kung sino?
yung lalaking maraming beses nag-fail sa kabilang kumpanya. Tanong nyo kung bakit. Nag-alala yung may-ari na yung hindi mga nag-fail, baka sa kanya mag-fail. At ang inisip ng may-ari, yung maraming beses na nag-fail, naniwala siyang natuto na siya. At ito yung taong tama para sa kumpanya niya. Alam nyo, nag-fail ka, pero hindi ka failure. And I will say it again, kung nag-fail ka, hindi ka failure. Kung nagkamali ka, hindi ka isang pagkakamali. Hindi pwedeng yung failure natin ang magde-define sa atin. Magkakamali ka, yes, pero hindi ka isang pagkakamali. Magfe-fail ka, yes, pero hindi ka isang failure. Sige po, palapakan natin si Lord. Ito po ay larawan ng isang lapis. Alam niyo po yung nag-imbento ng lapis, yung gumawa ng lapis, sinadya niya na lagyan ng eraser sa taas. Dahil alam nung gumawa ng lapis na yung gagamit ng lapis ay pwedeng magkamali. Ang solusyon ay meron siyang pambura para burahin yung kanyang pagkakamali. Ano po ang punto ko? Hindi inaasahan ng Diyos na maging perpekto ka. Ang inaasahan ng Diyos ay maging totoo ka sa Kanya. Na kapag nag-fail ka, pangahawakan mo yung promise niya na bibigyan ka niya muli ng panibago at marami pang chances. Maraming beses ka nang nagkamali. Pero ang Diyos ay hindi nauubusan ng pagkakataon para makatayo kang muli. When God says, try again. Tingin po kayo sa akin. Ilang beses ka na nag-fail? Ilang beses ka na nagkamali? Hindi po usapin kung gaano ka karaming beses nag-fail. Hindi usapin kung gaano ka karaming beses nagkamali. Ang usapin ay kung ano ang ginagawa mo nung nagkamali ka. Anong ginagawa mo nung nag-fail ka? Brothers and sisters, tanggalin natin sa ating kaisipan na kapag nagkamali ka, isa kang pagkakamali. No. Na kapag nag-fail ka, isa kang failure. No. Sa kabila ng maraming beses na nagkakamali ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Lahat ng naniniwalang mahal siya ng Diyos, dahan-dahang tumayo habang pumapalakpakan ng malakas sa Panginoon. At sinasabi mo, Lord, salamat sa pagmamahal mo. Lord, salamat na kahit ang dami kong failures, na kahit ang daming beses na na-deny mo si Jesus, na kahit ang daming beses na parang punong-puno ka ng pagkukulang o ang dami mong bagay na nagagawa, pero mahal ka pa rin ng Panginoon. Please close your eyes. Raise your hands towards heaven. Ngayong nakatayo ka sa harap ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para pasalamatan ng Diyos na lagi niya in-extend yung kanyang grace, yung kanyang mercy, lagi kanyang binibigyan ng maraming chances sa kabila ng ating pagkakamali. Sige, kausapin mo siya. Yes, Lord. Yes. At bagas mo pagsinta, habang walang kakayanang masublian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, Sige lang. Kausapin mo lang ang Panginoon. Pasalamatan at kilalanin yung kanyang kabutihan sa iyong buhay sa kabila ng iyong mga pagkakamali. Kakayanang masuplian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa akin. Thank you, Lord. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Sige lang, habang nakatayo ka sa harap ng Panginoon, pasalamatan mo siya sa maraming chances na binibigay niya sa iyo. Kahit gaano karaming beses tayo nagpe-fail, kahit ilang beses natin na nadidinay si Jesus, hindi kayang baguhin ng mga maling nagagawa natin ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Oh! O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa Close your eyes. And this is what the Lord is telling me to tell you habang nakapikita yung mata. Sabi ng Diyos, mahal kita sa kabila ng mga pagkakataong nagkukulang ka, nagbe-fail ka, at nagkakasala ka. Mahal kita. Kaya ang daming chances na binibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoon, para maituwid ang pagkakamali, magawa ang tama, makagawa ng mabuti, mabigyan ng kaluguran ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, salamat po sa mga bagay na naintindihan namin. Salamat po. Kahit may pagkakataon, nagpe-fail kami. Kahit may pagkakataon, nadidinay ka namin, Panginoon. Hindi po nabago ng mga maling ginawa namin yung pagmamahal mo sa amin. Lalakad po kami bawat araw ng aming buhay na ang aming pamantayan ay ang iyo pong pag-ibig na ipinadama sa amin na nais mong maipadama din namin sa iba. Marami pong salamat sa mensahe ng mabuting balita na tinanggap namin sa umagang ito. In Jesus' name. Kung nandito ka ngayon, pwede ba yakapin mo lang yung katabi mo, yung malapit sa'yo. Paramdam mo lang na mahal mo siya. Paanong alam mong mahal ka ng Panginoon? Minsan, baka yan po yung nagsisilbing Jonah ng ating buhay. Jonas na nagpapaalala sa atin. Jonas na nagbibigay ng babala sa atin, ano? Let us thank God na may mga taong pinapadala ang Diyos para paalalahanan tayo. Yan. Again, may mga tao talaga na inaalaw ng Diyos para bigyan tayo ng babala. Kasi alam nyo, ito yung mga tao na sa kabila ng ating kahinaan, nandyan pa rin sila para sa atin. Pasalamatan natin itong mga taong ito. Sige ba? Palakpakan natin ang Panginoon doon na may mga taong idinadala sa atin ng Diyos. Mga kabataan, lagi ko ito sinasabi, mahalin nyo yung parents nyo. Sa mga may asawa na, mahalin nyo yung asawa ninyo. Okay? Sa mga magulang, mahalin po ninyo inyong anak. Ano po ibig ko sabihin? Yung tinanggap nating pagmamahal sa atin ng Diyos, ipadama din naman natin sa iba sa kabila ng kanilang kahinaan, sa kabila ng kanilang pagkukulang dahil tayo man, kahit maraming kasalanan, maraming beses na nag-fail, maraming beses na deny si Jesus, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon.
at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. Minsan pa, sabay-sabay nating sabayin. O Diyos Come on. ng